Yung alaga namin uwak mga kaprobinsya oh. Wak. Marami naman siyang pagkain dito oh. Hindi nga niya naubos. Subukan kaya natin itong pakawalan. Labas ka, Wak. Balik rin na Wak ha. Pagkawalan natin siya, tingnan natin kung hindi ba nagbago yung kanyang ugali. Labas, Wak. Labas, los. Yan. Nagsilo si Goy Goy. Doon na. Ang gagawin natin mga kaprobinsya, hindi lang natin isarado yung pintuan sa kanyang cage. Asan ito pengon ba? Ay, andun. Si Waki. Pinalabas natin para ma-enjoy naman yung life niya ba. Hindi siya boring. Dati po, nung first time namin siya ang pinalabas, nakala namin na hindi na bumalik. Kasi sa mga 2 araw po siya na nasa paligid lang namin. Tapos pinuntahan pa siya ng mga uwak. May mga uwak din dito na wild. Nilapitan din siya. Akala namin sumama na siya mga kaprobinsya sa ibang uwak. Wak! Wak! Dito sa kanina sa mukado. Ah, dito. Wak! Ayan si Waki oh. Waki! Ayan. Wak! Dati po lumapit din sa amin mga kaprobinsya pag may dala kami pagkain. Nung hindi pa namin siya nakita na kumakain siya ng mga sisiyo. Wak! Yung kanyang kids hindi pa natin isirado para pag gusto niyang bumalik doon may pagkain lang doon. Nagulat yung mga bingala natin oh. Nung nakita nila yung uwak natin na lumipad, lumipat doon oh. Sanay na po siya dito sa ating area mga kaprobinsya yung ating uwak. Kaya kahit pakawalan pa namin hindi po siya umalis. Noon na po, matagal po siya nasa labas lang. Hindi namin nilagay sa kanyang kulungan. Pero nakita po siya sa ating mga kasama dito na kumakain siya ng sisiyo. Doon na namin siya binalik sa kulungan para hindi niya maubos yung mga sisiyo ng ating mga manok. Yan po. Naghakot na po si Jumbo ng guod para poste dito sa ating area para sa bakod. Yung mga baka natin dito relaxing lang sila. Yung mga maliliit nating baka busog po siguro sila kaya nagpahinga muna silang 4. Hindi pwede pag wala silang bakod mga kaprobinsya kasi kahit saan saan na sa magpunta. Tapos yung mga tanim natin dito katulad ng mga magagwa posibleng mamatay basta nasa labas na sila. Yung maabot nila ba yung mga dahon kainin nila. Tapos yung mga napira natin doon na pinagharbisan yung mga saha kainin din nila. Nailap yung isa nating baka mga kaprobinsya yung anak ni Basya. Ngayon lang siya nagpahiman sa atin. Lahat ng mga anak ni Basya siya yung pinakamailap. Si Pacbones dati, si Rigor, si Marimar, hindi po yan mailap. Pero ito medyo mailap to. Okay lang. 4 yung didi niya. Gawin natin itong inahin. Upgrade na to. Kung maiay siya mga kaprobinsya, ang tawag sa kanyang anak If2 na. If2. Tapos yung anak niya maiay din, ang resulta maging If3. Nagpahimas lang siya sa atin. Parang magkapatid yung mga baka natin dito na kulay pula.
iba yung kulay niya mga kaprobinsya at yung kulay sa ating baka na red Brahman na babae. Kasi kahit pareha lang sila ng tatay, red Brahman E4P. Yan. Maganda sana mga kaprobinsya kung masanay natin sa sakyan ba. Numero. Mer. Hindi siya nanawag sa atin, oh. Basta nasa loob tayo ng kanyang kwarto. Pero pag ano tayo sa labas, agoy. Mabigla lang tayo. May sumulot sa ating likuran. Pag hindi tayo na maabot mga kaprobinsya, pati dila ilabas niya. Para lang siya makapagpatama sa atin. Tingnan niyo po kung gaano katagal si Numero. Taas kayo. Relax lang. Naghilak si Numero. May luha na tumulo sa kanyang mga mata. Bakit ka malungkot, Mer? Yeah. Kaya may lamig ka sakyan eh. Taas din tayo siya. Hindi na po natin kayang sakyan mga kaprobinsya pag nakatayo siya. Ayun, hindi na. Hindi natin maabot. Delikado na pagka mahulog tayo ba. Excited tayo na makita yung mga lahi ng Limer dito. Mga 2 buwan siguro mula ngayon. Lumabas na yung kanyang lahi. At si Marimar pa yung pinakaunang mga anak sa kanyang lahi. Si Marimar mga kaprobinsya, oh. Yan, malaki na yung tiyan niya. Sabi po natin mga kasama, malaki daw yung tiyan ni Marimar. Tapos doon pumabor sa kaliwa. Tingnan niyo po. Nandito po yung kanyang anak. Sabi po nila pag nasa kaliwa, babae daw yan. Pag nasa kanan, lalaki. Pero hindi pa natin yan malalaman kung hindi pa mga anak. Pero pag mga anak na si Marimar, sana po magandang klase yung anak niya. Sana magmana kay Limer. Yan. Hindi pa gumalaw. Magkapareha na yung kulay nila ni Marimar at ni Rigor, yung kanyang kapatid. Pero si Rigor may itim dito sa kanyang pasong, sa kanyang liig. Magkapareha sila ng tatay, pareha din sila ng nanay. Hindi katulad sa puti ating baka na ma-feel natin na gumalaw na yung anak niya sa loob. Good luck sa ating baka na si Marimar. Maliit lang siya, dumalaga pa. Hindi siya katulad sa ating mga baka na galing sa Batangas. So minsan, hindi po mawala sa isipan namin na kabahan kami pag manganak siya. Kasi malaking baka po yung nakagasa sa kanya, si Limer. May mga senaryo po na mahirapan sa pagpanganak yung mga baka na dumalaga. Na mga upgraded lang si Marimar. Hindi masyadong malaki. Malaking baka yung nakakasta or hybrid. May mga tendency na mahirapan silang mga anak. Sana naman hindi. Kasi yung baka at saka kambing pareha lang naman yun. Sabi po nila, mahirap do yung mga native na kambing pagkasana mga hybrid. Pero kailangan po na bantayan namin palagi si Marimar kung malapit na siyang mga anak. Para pag mapansin namin na naglibor na siya, pwede natin hilain yung kanyang anak. Gumalaw na dito. Sabi po natin mga kasama dito, malaki daw yung tiyan ni Marimar compare sa iba. Ganon siguro basta malaking baka yung nakakasta. Andito na. At napapansin po namin mga kaprobinsya, pag malapit na yung mga anak, yung tiyan niya parang lumiit. Parang umangat na doon sa loob yung kanyang anak ba. Pero ngayon tingnan nyo po, nasa ilalim pa yung laki ng kanyang tiyan. Pero pag malapit na siyang mga anak, lumiit yan. Parang umangat na ng konti yung kanyang anak. Para ready na lumabas. Yan, good luck sa ating baka. Si Rigor napadaglawas. 1 taon na si Rigor mga kaprobinsya. Yan. Gitid ba yung nanay ni Rigor? Tapos 1 taon na siya. Obserbahan natin yung si Bikas puti pag umabot siya ng 1 taon kung gaano na siya kalaki.
May nakita po tayo dun sa isakya dati, dun sa Panyabunan. Magandang klaseng baka. Pero hindi po siya matangkad. Parang katulad lang din siya ni Rigor. Pero kulay puti lang. Mas madali nating mapansin agad yung kulay puti na baka. Tapos yung presyo nila nasa 60,000. Isang taon pa lang daw yung sabi nila. Pero si Rigor din, hindi ito basta-basta. Pag matangkad pa to, napakagwapong baka ni Rigor. No, malaki na oh. Pero hindi lang siya matangkad kasi native na yung nanay. Subukan natin to. Next December siguro natin to maibinta si Rigor. 2 taon yung pag-alaga. Kahit maibinta lang natin sa halaga na 100,000, masaya na tayo. Yung isa, yung katawan niya nagmana sa kanyang nanay na manipis yung nasa balikat. Ito, dito. Tapos yung pasong niya hindi masyadong malaki. Mura siya bayin ng lawas ba. Pero malaki naman yung mga binti niya. Matangkad. Mas matangkad pa siya kay Rigor. Wala pa to 1 taon mga kaprobinsya. 9 na buwan. Malapit na din siya magkaroon ng kapatid. Sa katapusan ng Marso siguro. Yung nanay niya mga anak na. At yung nakakasta din si Limer. So makikita din natin kung ano yung itsura sa kanyang kapatid. Kung galing mga anak yung kanyang nanay. 2 pa lang sa ating mga baka dito na positive na nakasahan ni Limer. Si Bone. Agresibo siya mga kaprobinsya pag nasa loob lang ng kubo. Pero nung may baka dito na dinala para magkasta niya, hindi na siya magkasta. Yung kambing natin oh. Yan. Ako ang isa oh, sugar ba yun? Piti. Yayay. Malaki na yung kambing natin na turo. Taas. Pwede yung gamitin nagkakasta. Buwer. Anak po siya sa ating kambing dati na si Astro. Murag isuging mata. Siguro nasa mga 60 kilos ng mga kaprobinsya. 60 or 70. Ito, malaki na rin to. May, kahit ano nung dahon lang yung ibigay namin sa kanila. Ngayon na oh, dahon ng Jimelina. May nag-comment po dati na hindi daw pwede pakain sa kambing yung dahon ng Jimelina. Pero dito sa amin, basta hindi lang nakakalason, okay lang naman. Ito po upgraded para pangkata ito, para pangbinta. Hindi na makita yung ulo ng isa oh. Natabunan na sa kumpay. Yung kambing mga kaprobinsya, maganda yan alagaan basta may source tayo ng pagkain, may source tayo ng kumpay or damo, or malaki yung area natin. Kasi pwede lang puro damo yung ipakain natin or mga napier. Kahit kaunti lang yung kupramid, ihalo lang natin sa tubig, goods na yan. Hindi katulad ng baboy, na yung baboy puro feed yung ipakain natin, tapos yung feed ngayon mahal kayo. Tapos walang klarong presyo, bumaba pa yung presyo ng baboy. Kaya kung may malaki area tayo, para sa akin mas okay mag-alaga ng kambing. Pero medyo matagal ang alagaan kumpara sa baboy.
Ito rin gwapong kanding sa akin di are. Yung iba mga bansot yan kasi hindi sila pinadidi ng kanilang nanay. Pero pag maka-recover yan, pag nasa insakto edad na yan, gumanda lang yung katawan nila. Malaki. Yung dalawang mga malalaking inahin. May tatlo dito na mga maliliit mga kaprobinsya. Nilagay po sila dito kasi palagi silang lumabas. Makasya lang sila sa mga maliit na butas dyan sa ating bakod. Kaya nilagay sila dito sa kwarto. Buti lang hindi sa katulad sa ibang kambing na malakas tumalon. Kasi dati po may mga kambing kami dito kahit nilagay pa namin sa loob ng kwarto pero tumalon lang. Kayang-kaya lang tumakas. At yung gwapo nating kambing dito. Yan oh, kakapuha juga kayo. Gwapo na yan para dito sa amin. Anglo, cross, ug Boer. Walang halong native yan. May isa din dito na may dalawang anak. Upgraded lang, mga lalaki yung kanyang anak. Yung mga kambing natin dito mga kaprobinsya, kahit kambing lang yan, pero pag ibinta natin yan, pera na yan. Kasi last month, nakabinta tayo ng kambing. Umabot sa 83,000 yung naibinta natin. Kambing lang. Para din tayo nagbinta ng baka. Basta marami. Kaya pag may malaking area tayo, napakaganda mag-alaga ng maraming kambing. Yung mga saing namin dito mga kaprobinsya, puro butas na yan. May nag-comment dito sa atin kung bakit daw hindi natin tinapakan yan or hindi natin inayos. Hindi po namin yan inayos mga kaprobinsya kasi dati pag may mga butas dyan ayusin namin agad. Ang mangyari po, marami sa ating mga kambing ang mapilayan kasi mapasok yung mga binti nila sa mga maliliit na butas. Ang resulta, posible pa na madisgrasya yung mga kambing natin. At ngayon po na kahit ganyan yung mga sahig natin, wala naman kami napansin na umiyak kasi naipit dyan. So hinayaan na namin. Mas malayo sa disgrasya yung ganyan mga kaprobinsya sa ating mga kambing. Kasi pag maapakan lang yung ganyang butas, hindi na maipit yung mga binti nila. Ilan sa ating mga kambing dito na mga babae mga kaprobinsya, nakasahan na rin to ni George. Si George yung tagakasa natin dito. Yung isa natin turo doon, pwede din natin yung gamitin pag hindi na kumasa ni George. Kasi si George, napansin po namin na isang round lang yung kaya niya dahil siguro sa kanyang laki at hindi pa naman masyado matanda si George mga kaprobinsya. Bata pa yan, wala pang bungal sa kanyang ngipin. Malaman natin na matanda na basta may bungal na yung ngipin mo. Yan o, George, smile ko na George, smile. Kompleto pa yung ngipin niya, wala pa hingo. Sinadya po namin yung ibang kumpay doon lang sa lupa nilagay oh, para yung mga maliliit makakait. Dati po nung hindi pa tayo nagbawas ng kambing, palaging kulang yung kumpay nila dito. Pero ngayon na kadalasan sa kanila mga maliliit, hindi na po sila kulang sa kumpay at gumanda na po yung katawan sa ating mga kambing dito. Hindi katulad dati, yung ibang ating mga inahin dito mga kulot yung balahibo. Ngayon okay na, katulad nito. Kalgas yung balahibo dati mga kaprobinsya. At malaking kambing yan, anak yan ni Dayan. Yung isa nating kambing oh, manang-mana sa kanyang nanay, pati yung kulay, yung balahibo, sinaw kayo.
Kadalasan po pag may mga alaga kami dito, naging bansot yung katawan basta hindi kumain ng cupramel na may halong feeds. Kailangan pang subuan. Pero pag matuto na silang kumain, napakadali lang tumaba ng kanyang mga katawan. Yung iba namin alagang mga pato, nasa labas lang mga kaprobinsya. Tapos may nakita tayo dito, may pato na may sisiw. Tingnan natin kung ilang yung sisiw niya. Pag marami, pwede natin ilagay yan sa kulungan. 3 lang oh. 3 lang yung kanyang sisiw. Hayaan lang natin siya dito sa labas. Sa tingin ko po, yung pato na yan, yan po siya naglimlim sa ilalim ng kubo ng kambing. Yung iba siguro ang itlog na basa, kaya hindi napisa. Yung pato po magaling yan maglimlim mga kaprobinsya, basta hindi lang mabasa yung kailang itlog. Pero mabasa, usubahan natin yan kung hindi ba mamatay yung kanyang sisiw. So yung isa natin baka dito, isugayo. Pero unti-unti na siyang tumaba oh. Ngay gini siya. Pero doso ra pod. So, pag mahawakan natin yung kanyang ilong, wala ni. Wala ni. Hindi katulad ng kabayo ba na takot tayo sa kabayo. Mahirap mapigilan yung kabayo. Nakasahan na rin to ni Limer mga kaprobinsya. So, kung sakaling nabuntis siya, within this year mga anak siya. Yung anak niya andun ni pare. Hindi pa namin napurga, hindi pa namin nabisita doon. Busy pa. Kailangan po natin bisitahin yung mga alaga natin doon para mabigyan natin ng vitamins. Kung sakaling kulang sa vitamins ba, kung sakaling payat. Tapos purgahin natin. Ayan o. Matapang siya sa una nating lapit. Pero pag sa tingin niya na wala siyang magawa, kumalma lang siya o. Pero pag papalapit pa lang tayo sa kanya, parang gusto niya agad na papunod sa atin. Wala na siya eh. Lalo na yung tali niya nasa ilong. Dati po yung tali niya nasa busal. So ngayon, diniretso namin sa ilong para pag magkapagkapangan siya, hindi siya mahirap sigilan. Yung anak niya mga kaprobinsya, napilitan kami na palian agad. Kasi wala na kaming bako dito. Tapos dibidi siya kay Batang. Tapos si Batang kakapanganak pa lang at nagpadidi lang. Hindi katulad ni Basya. Pag may anak si Basya mga kaprobinsya, matapang yan sa tao, matapang sa aso, matapang din sa ibang baka. Yun po ang ugali ni Basya. Kahit native pero matapang. Pero si Batang nagpadidi lang. Pinadidi lang niya pa yung anak. Pag hindi namin talian yung kanyang anak, kawawa si Batang, pati yung anak ni Batang na si Bibing, kawawa, maubusan ng gatas. Mamayat ng gusto si Batang. Ngayon nga, payat na siya. Tinalo na siya ni Bibing kasi napakalaki na po yung katawan ni Bibing. Nasaan na kaya yung alaga nating uwak? Ang uwak, Jo, wala mo na diha? Gahasik na pag lagi may kito uwaka to. Wak! Tingnan natin baka nagpuhag piso ba. Ano diha? Sa ngayon po na mukhang bago pa lang siya nakalabas mga kaprobinsya. Medyo maila pa siya ng konti. Pero pag magutom na siya, kusa na siyang lumapit dito sa amin. Manghingi ng pagkain. Dati po, lumapit siya pag kumakain kami. Nanghingi siya ng kanin. Wala siyang pili sa pagkain. Pero kahit palagi siyang busog, lumabas talaga yung pagka-wild niya. Yung ugali niya na tunay na uwak na kumakain ng sisiw. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin adobong pato. May gulay, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na?
ko lang. Punto. Ayan. Tigor putus duduk dari mo. Ayaw businas raksa. Ah. Yung balik ka na ngayon na yung balik. Ini duduk koy. Ini duduk. Wala saan malapas ayon daw. Kak, lulus sisa lepas. Nasasagar ka karon. Dahan na ka pa. Walo sila ba? Diyan na. Ba. Ini kita pas ya. Silang tong apyo. Tulorong sila ng damit. Mga ladrani. Wala na. Wala na ko. Oo, upat ya. Marami. Tingnan tayo. Dala ito ba? Marunit. Mga pamilya doon sa katapat laas. Kita malas ke nila. Sino man ang hapon? Doon yung mas ya. Eh, yung magkakya. No, baga na ikutak sa dyan subla. Ano ba yung sebelah? Ano ba sa dayo? Wala. Oh, cari ka. Hindi ka na ito kung ano ka. Kilid ay siguro to. Siguro mo gala. Ya, di man manggulang kuan. Sige sa anak. Wah. Okay. Oh ya ya. Ambil itu ya. Ambil itu. Ya. Ngali kaya wala kayo na nga. Tabangin sa utang aldo. Wala lang. So, berpuan to itong jere ng tagagabuna. Ano nga itong ba? Sebulan ya. 6 minutos. Isa. Kagila? Minutos. Di ba ka na abo na rola mo na yung hatag mo na? Di mo na mayroon? Si Il kena. Di ba na? Ito mo ka na? Huwag mo pa kumal. Ha? Hindi rin din. Parang huwag mo ka kumal. Ya. Siguro medyo mamana. Markas lah. Hatag ba ka abo na? Ngali. Dara ka sa akin, kaya banal. Albas no? Albangka. Itu abu na. Ano na bunat? Ya abu na. Hulam po no? Hmm. Hulam. Johan. Hulam sa tao. Kapag ko na. Sa hulam.